Hey guys, ito po ay 105,000 labor and materials na magandang panimulang budget sa pagpapagawa ng bahay na ito at kung saan ito nga po ay half cement, half cladding. Ayan po nakikita natin ang kagandahan po at nakauso po or nakasunod sa usong design ito. And take note guys, ang kagandahan dito, ibinigay sa atin ang bawat detalye ng mga materyales at kung magkano ang halaga ng bawat item or piraso nito. Kaya ito po ay mapapagbasihan natin at mapagkukumparahan if ever na tayo ay magpapagawa na ng ating pangarap na bahay. And take note guys, ito po ay legit. January 8, 2024 lamang ito simulan. Kaya ito updated price pa at ito 16 days lamang ginawa. At ito nga ibinigay sa atin ni owner ang resibo ng mga kanyang nabiling materyales. Kaya ito po ay mapagkukumparahan natin at mapagbabasihan. Kaya ito po ay malaking tulong sa atin at ilista nyo po ang bawat babanggitin kong materyales kagaya po ng mga hollow blocks, simento, bakal, lalong-lalo na itong cladding na ginamit at yung mga bakal na ginamit na yan. And of course dito sa steel trusses and color roof na ginamit nila. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na magandang panimula ng pagpapagawa ng bahay ni Sir Rex Soria from Imlang, North Cotabato. So guys, ito po yung sinilimulan nitong January 8, 2024 at 16 days lamang po ito ginawa. So ito po pag-usapan na natin yan. So ayon po sa details ni Sir Rex, na ang sukat po ng bahay na ito ay 16 feet by 20 feet. At kinonvert natin ito by the meters at lumalabas ito na 4.8 meters by 6 meters. At ito po ay lumalabas na almost 29 square meters. Guys, ito po ay prepared sa dalawang kwarto, kitchen and dining area, sala at CR. So ito po, pag-usapan na natin ang detalye ng mga materyales na kung saan ito po ay may resibo. Makikita natin sa dulo ng video na ito at siya sa atin nyo na lamang. So ito po ilista nyo. Sa hollow blocks po ay gumamit siya dito ng number 4 ang sukat at 320 piraso ang kanyang nabili. At sa kanilang lugar, 11 pesos po ang bawat isa at ito'y gumastos ng 3,520 pesos. And then guys, sa simento ay nakagamit lamang siya ng 10 bag na simento. At sa kanilang lugar, ito po ay 200 pesos ang bawat isa at ito'y nagkakahalaga ng 2,000 pesos. And then guys, sa mga bakal naman ay 10mm at 9mm po ang ginamit. Sa 10mm ay 15 piraso lamang at 140 pesos ang bawat isa at ito'y gumastos ng 2,100 pesos. And then sa 9mm naman ay 12 piraso at sa kanilang lugar ay 110 pesos ang bawat isa at ito'y nagkakahalaga ng 1,320 pesos. At sa mga buhangin naman ay gumamit ng S1 at nakapagpa-deliver ng isang ELF. So guys, ay nakikita natin nakabuo na po yung bahay at nakaporma at nakasunod sa usong design na Korean type na kung tawagin. At ito naman guys, ito ang ating pag-usapan. Importante ito, ilista nyo ha, sa mga bakal na ginamit niya dito sa mga wall, lalong-lalo na dito sa trusses ng bubong at yung yero at ito nga yung cladding. So malalaman po natin kung ilan ang ginamit nila dito. So ito po, pag-usapan na natin yan. So guys, ayon po sa details ni Sir Rex, gumamit po siya dito ng tubular na ang sukat po ay 2x3 by 1.5 po ang kapal nito at 15 piraso. Sa kanilang lugar, 600 pesos ang bawat isa at ito'y nagkakahalaga ng 9,000 pesos. And then guys, gumamit din po siya dito ng tubular na 2x4 at 1.2 ang kapal at ito'y 4 na piraso at sa kanilang lugar, 616 pesos at ito'y nagkakahalaga ng 2,440. And then gumamit din po siya dito ng tubular na 1x3 at ito'y 1.2 ang kapal at 7 piraso ang kanyang nabili at sa kanilang lugar nagkakahalaga po ito ng 410 pesos at nagkakahalaga lahat ito ng 2,870 pesos. So guys, ito po mga tubular na to, yan po yung ginamit dito sa wall at yung pinaka pamakuan nitong cladding. So ayan po, nakikita natin na kaya may mga 1x3 at meron din po itong 1x2 at ito ay marami-rami rin ito, 30 piraso na 1x2, 1.2 ang kapal. At ito ay 300 pesos ang isa. Sa kanilang lugar, gumastos siya dito ng 9,000 pesos sa 1x2 na 1.2 ang kapal na tubular. So ayan po, yung nakikita natin na yan sa wall. Ayan, yan po yung mga tubular, yung kantuhan ng kabitan ng kanilang bintana. And then yung pinaka-frame ng bahay. At yung pinaka-soloheras, yung pinaka-pamakuan nung itong cladding. Dito po sa bubong naman, gumamit siya dito ng mga C-purlins. At yung ibang part dyan, may tubular din yan. So guys, sa C-purlins po, ay gumamit si Sir Rex ng 2x3. At ito ay 1.2 ang kapal
at nakagamit siya dito ng 20 piraso. So yan po yung ginamit dito sa trusses ng bubong. At sa kanilang lugar nagkakahalaga ito ng 355 pesos at gumastos siya dito ng 7,100 pesos. So yan po ang kabuuan dito sa mga bakal na yan na nakikita natin. Ayan, nailista nyo po. Pagka ito, tapos kwentahin nyo po at makikita nyo po kung ito accurate dito sa 105 labor and materials na ginastos ni Sir Rex dito sa panimulang pagpapagawa ng bahay niya na ito. And then, ito po, ang labor pa niya rito, isang tao at dalawang foreman or dalawang mason. So, ibig sabihin, siya yung dalawang skill tsaka isang labor. Yan po ang ginamit niya dito. In 16 days ginawa at ito ginawa nitong January 8, 2024. So, dito naman tayo sa roof. So, gumamit siya dito ng color roof long span rib type. At ito po ay 8 piraso dito po sa 5.5 na haba. So, 5.5 meters ang haba, 8 piraso po ang ginamit niya sa bubong. At meron din po siya ditong 4.5 meters ang haba, meron din po siyang 7 piraso. So, dalawang klase, kaya yan po yung isa, 8 pieces, yung isa 7 pieces. And then dito naman guys sa cladding, kung paano ba ang bilihan nito. As per sa resibo ni Sir Rex, siyasatin nyo na lang po mamaya, nasa dulo po ng video yung mga resibo, tignan nyo na lang. And then dito nga, as per sa resibo ni Sir Rex, 27 piraso po na tig to 2 meters or mahigit 2 meters po ang kanyang nabili. 27 piraso, lahat po ng nagamit dito sa bahay na ito na cladding. Yan po yung naka-wall na yan. So guys, ito po yung mga resibo. Ayan, siyasatin nyo po mabuti. At tingnan, ayan o. Ayan, kwentahin nyo na lamang po ha. Inuulit ko, ito po ay meron siyang 3 manggagawa. Isang labor at saka 2 mason.